Good morning mga kabesland. Yan, so dito po tayo ngayon sa Tagkawayan, Quezon. So new property na naman tayo mga kabesland. So ang kagandahan dito mga kabesland sa property natin na to, ito po ay tuhog po siya ng kalsada din, ano. So bali may kalsada po siya dito mga kabesland. Ito po yung Barangay Road din po ito, papunta ng highway. So ito naman yung bali sanga po siya, bali sanga siya ng kalsada. So bali ito na yung yung property. So ito po kasakop na po ito ng property, yan mga yan, tapos dito po siya, yan, ito na po siya, ano pa yan. So simula po sa National Highway, nag-drive lang po kami ng mga 20 to 25 minutes sa Barangay Road, yung Barangay Road din kanina nakita ko, ano po. So cemented, tapos may ganito po siyang rough road. So pasok ang sasakyan, pero yung mga Vios hindi po siya pwede. SUV saka 4x4 lang po ang makakapasok, ano po, sa ngayon. Kasi nga mga tambak pa siya ng lupa yung iba. So may mga balon kasi siya, may mga ganyan po siya, lubak na medyo baka sumabit po yung ilalim. So kagandahan dito mga kabesland sa property na to, ayan, madami po siyang mga hardwood saka mga softwoods, ano po. And yan, may mga puno rin po siya ng niyog. Yan, mga puno po siya ng niyog. So medyo konti lang yung niyog po dito mga kabesland sa bungad na to, ano po. Tapos ito po ay medyo pataas to, itong kalsada na dinadaanan natin. Pero ito po, kasako pa po ito ng property, saka po itong nasa left side po natin. So ito po mga kabesland ay 3 hectares. Yan, napaka ano po nito, ganda po nito. Yan, so pagdating dito sa itaas mga kabesland, halos mga kapantayan na rin naman dito. So ano po, kapantayan na po siya dito. So medyo konti lang talaga yung nyug. So ito po mga kabesland ay binibenta lang ng mura ng may-ari, ano po. So kasi ito po ay CLOA title, yan mga kabesland. So kaso hindi pa po siya matured, yan, ano po. So actually bawal pa talaga siyang ibenta, pero ayaw naman po sa may-ari kasi kailangan na niya ng pera. So wala po siyang choice, ano po. So ngayon 2 years naman lang mga kabesland yung hihintayin para mag-matured po yung CLOA, ano po. So konti na lang. Kaso kung kayo po sa mga kabesland po natin dyan na hindi naman masailan masyado sa papel, ano po, yan, pwede nyo po itong i-consider kasi malaking sukat na po ito ng property, tapos mura naman, ano po. Yan. So laki po ng frontage nito mga kabesland, almost nasa 150 rin yung 150 meters yung frontage. Tapos puro ganito po siya. Yan, mga ganyan, no. Yan naman mga kabesland, pwede naman po yan ulingin. Itong mga stick na to, yung mga stick na yan ng kahoy, pwede po siyang ulingin, ano. Yan, ito po ay puro na to, kapantayan na siya. Tapos yung dito lang ang medyo hindi siya medyo palusong pa yung konti po dito. Yan. Tapos may ilang puno po siya ng nyog. So ito po kasi mga kabesland, kalsada na to, ito yung project ngayon ng government na farm to market road. So lahat po ng mga farm, talagang dinadaanan siya ng ganitong kalsada. So ayon naman po sa kapitan, ngayong tag-init talaga, ngayong summer, yan, talagang tutuloy na nila yung pag-aayos ng kalsada na to. Kasi natigil lang po yan nung August or October last year kasi nagpaparaulan. Yan po, maganda po, medyo siya, parang may kabundukan din na yan po yan. Yan, kakunti lang po yung trim niya ng nyog, kaya mura lang din po siyang binibenta. So kaunti lang, kailangan lang po talaga nung may-ari ng pera ngayon for hospitalization. From town proper mga kabesland ng Tagkawayan, so drive lang tayo ng mga
35 minutes to 45 minutes. Ano po. So kung gusto niyo pong makita itong mga kabislan, itong property natin na to, so pwede po kayo mag-message ano po sa aking Viber, sa aking WhatsApp, call text kayo sa aking cellphone number, and pwede po kayo mag-message sa aking Facebook account. Yan. And sa ating Facebook page, Bestland PH. So, yan. So permit naman nila mga kabisland. So gusto niyo makita itong property, pwede mag-drive lang po kayo ng mga mga 7 hours. Ano po, kasama na po yan dito sa property. Yan. So ulitin ko mga kabisland, ang pasok po ng sasakyan po dito ay mga SUV sa 4x4. Ano po, siguro po estimated nito po mga kabisland ninyo mga 50 na peraso. Ano po, yan. So hindi naman siya ganoon ka bulusok. Yan po siya. So talagang nyo lang po mga kabisland, lilinisan, i-develop na lang din So maganda naman sa mga ganito mga kabisland, mga bungang kahoy, yan, kape, kakao. So kung marunong po kayo mag-process ng chocolate, so pwede yan dito. Ang ganda mga kabisland, so medyo siya, hindi man siya overlooking, pero ang ganda niyang tingnan. Ang ganda po ng ambience. Sakop pa po yun ng property, lahat na yan. So meron din po mga ganito, mga street lights. Ito mga ganito, may mga street light din po. Ito po yung kuryente niya dito mga kabisland. Yan, so meron na siyang kuryente. Sa tubig po mga kabisland, yan, deep well lang din naman po mga kabisland, kasi yan naman po ang uso dito. Ano po, so meron siyang ganito, kalsada na ganito, pathway. Ito po siya. So street light po yan. So dito po dumaan yung, ito po yung kasi yung dating daanan kasi ng mga tao dito. So ngayon, kasi nandun baga po yung kalsada, so parang shortcut nila. Pero ngayon, ito na kasi yung binungkal na ngayon na bagong kalsada, kaya yung mga motor naman nila dito na dumadaan. Yan. So yan po mga kabisland, sa signal, meron din pong signal ang dito SIM. Ang smart po may spot lang na signal, po. Yan. Pero syempre moving forward naman lagi ang yung natin, technology natin, kaya later on magkakaroon na po ng mga signal din yan. So sa internet, so pwede po kayong mag Starlink, yan. Hindi naman tayo ahente ng Starlink, pero meron po kasi kaming buyer na ganito rin ang area niya, pero tapos walang wifi. So kung bumili siya ng Starlink, sinubukan niya dun sa yun, ang lakas po ng signal. So napakaganda nito mga kabisland, sa murang halaga meron na kayong lupa. So maghihintay lang po talaga kayo ng 2 years para mailipat sa pangalan po ninyo. Po, yan. So sa mga kabisland natin na hindi masilan sa mga papel at hanghabol na lang po talaga ay lupa, yan, so pwede nyo po itong i-consider. So lahat po ito mga dito, mga ganitong klase ng kahoy, pwede naman po yung ulingin. So yan, may daan naman po yan papasok sa property pa rin, property nyo pa din. Napakarami po nitong uulingin, and ang maganda po dito, pwede na kayo dun sa mga taga dito, pwede naman po tayong kumuha rin ng magtatrabaho. So may mga ilang nyug din po dito sa left side natin, yan, may mga nyug din po siya, pero hindi po siya ganoon kadami. Yan, so ito po pala mga kabisland ay elementary school. Ito, yan. Yan po. Elementary school po ito mga kabisland. So yung property po natin ay nasa 50 meters lang po yung layo dito sa elementary school na to. Yan, so kaya medyo hindi naman siya liblib,
Kasi nga nasa school po siya, no? So nandun po yung binidyohan po natin. Yan po yung property, yung pinaka-start niyan. And packet po siya, no? Tapos pagdating sa unahan doon na po yung dulo. So bali ito po pala mga kabisland ay magiging dalawa yung daan, ano? So kasi itong daan na to, papunta palabas na rin po ito ng National Highway. So inaayos po ngayon. Pero dito po kami ngayon dumaan, ano? Dito. So kasi may mga barangay din doon, may mga ano pa po doon, sitio. Yan, doon sa part na yan, ano pa, packet doon. So kaya parang shortcut para maging shortcut na siya, no? So gagawan siya ng bagong daan doon. So pero pwede rin naman sila dito dumaan. So malapad po ang kalsada dito mga kabisland. So ganito po yung lapad talaga ng kalsada niyan, nadadaanan. Ano ba? Kaya hindi po siya mahirap po na puntahan. So ngayon lang na medyo ongoing pa lang yung kalsada, ano? Construction ng kalsada, kaya medyo lubak-lubak pa lang din po, ano? Yan, so hanggang dito na lang tayo mga kabisland. So meron pa akong nalimutan na sabihin na informations po sa inyo. Ayan, message lang po kayo, tatanong, sasagutin naman po natin yan, ano? Yan, so hanggang dito na lang tayo mga kabisland. Ingat po palagi at God bless po sa lahat.